May kiss, so bye-bye-bye. Oh, come on. So bakit sa gabi sa bawat minuto lumilipas, hinahanap-hanap kita, kung marami namang nakaharap, aawit na lang at magpaparinig ng lahat ng aking nadarama. Mararamdaman mo pa rin yung pagmamahal and pag-welcome. Kasi they see an artist or a street performer, an artist talaga, bro. Yun din na-realize ko. And wala ka naman masyadong kalaban dito, unlike sa Philippines na maraming mga magagaling na artist talaga. Yes, yes. Dito, once na nakilala ka naman, i-refer ka nila o kailangan nila ng singer for this event, available ka ba? Ganun. May mga nature ng trabaho dito. Kasi nagsimula ako dito as a factory worker. Pumunta ako sa Kaisha. Office work ako sa Pilipinas eh. Wala akong manual labor na experiences. Pero pagdating ko dito, bro, sobrang challenging kasi nakatayo ka for labor the entire day plus 2 hours overtime. So para sa akin, medyo... What's up, bro? What's up? Kumusta? Okay lang. Thank you for coming. Oo naman. Eugene, everybody. Hello, everybody. Kumusta naman? Kumusta yung biyahe punta dito? Mabuti naman. Medyo maulan, pero ganun pa rin naman. Medyo malapit lang naman. Yung ilang oras pa biyahe papunta dito? Isang oras at kalahati. Umabot ng 2 kasi medyo traffic eh. Kasama mo yung family mo Yes, kanina? kasama family ko kanina. Yan. So, kumusta naman yung tugtugan natin this week? This week, ganun pa rin. Blessing na meron pa rin akong tinutugtugan kahit paano yan. Ikaw, kamusta ang busking mo? Maulan na siya this week. So, fortunately, di ako makapag-busking talaga kasi kagabi, malakas yung ulan. Malakas talaga ang ulan kagabi. Yung Sakura talaga, bro. Next week, babalik ako ng Pinas, bakasyon for 2 weeks. Di ko maabutan si Sakura. Oo, wala na yan. For 2 weeks. Wala na, no? Wala na yun. Meron man, konti na lang. Konti na lang. Oo. Pero ngayon, bro, salamat, no? Oo naman, thank you. Salamat for coming here. Thank you so much. Thank you. May gusto lang akong pag-usapan. Naman. Kasi curious ako dito sa Japan. Bago lang ako dito as a busker. As a musician din, kagaya mo. Matagal ka na dito, so gusto kong mapag-usapan yung buhay ng isang musikero dito sa Japan. Sige. Ako kasi before, nagigig ako sa Pilipinas. Medyo yung traditional way na... May tanong kasi ako dito, how does gigging work here dito sa Japan? So, doon sa Pilipinas kasi yung experiences ko is contact si client, and then book natin, ganun. Tapos, hindi siya very specific in most cases. Pero depende na siguro pag mga bigger clients na talaga yung na-contact. Pero as standard. Paano ba dito, ikaw bro, sa mga experiences mo dito, paano siya nagigig dito? How does it work? Kailangan may kakilala ka talaga eh, na mag-showkay. Showkay is parang refer sa'yo in order to makakuha ka ng gig. And wala ka naman masyadong kalaban dito, unlike sa Philippines na maraming mga magagaling na artist talaga. Yes. Dito, once na nakilala ka naman, i-refer ka nila o kailangan nila ng singer for this event, available ka ba? Ganun. May mga mabubuting artist naman na parang naghahanap ng mga gig na maibibigay sa'yo. Yes. Tapos, yun, ganun din naman. Ganun yung cycle. Makilala ka lang. May mga dito, mga group chat ng musician. Kasi, meron. Meron pala. Meron. Pero mga Pinoy sila, di ba? Mga Pinoy, mga senpai talaga. Mga naunang. Baka pwede pang sumali. Pwede naman. Sa Pilipinas, meron kaming specifically doon sa Cebu, meron kaming solo organization at group chat, Facebook page. Meron din pang yung full band. Oo, so parang nagbibigayan kami ng gig. Ewan ko lang dito sa Japan kung meron bang ganun. Merong ganun. Meron naman. Sige. Okay ka doon. Pwede. Challenges of performing in Japan. Ako, marami ako. Pero sa'yo, di ko alam kasi
Ako, sa streets lang ako talaga. Pero ikaw, sa mga establishments, di ba? May mga challenges ba? Ano ba Meron talaga ang challenges dito. Anong pinaka-common lang? Ganun na lang. Pinaka-common as an artist is, ano ba yan? Mawawala yung pagka-musicality mo. Kunwari, ang genre mo is, genre ko before is acoustic R&B. Dumating ako dito, nagiba yung repertoire ko. Mas kailangan kong kilalanin yung mga classic songs. Parang Earth, Wind, and Fire. Kasi, you need to accommodate what the customer needs talaga. Parang call center lang eh. No? Pero ganun talaga. Mag-iiba ang repertoire mo. Kailangan mong mag-adjust kung gusto mo silang makijive sa'yo. Unlike sa Pinas na kung ano yung gusto mo talaga, may lalabas mo. Di ba, kunwari, kapag pag nagbabasking ka, di ba? Mm-hmm. Ano ba ang difference ng nagbabasking? Nagbasking ka na ba sa Pinas? Hindi pa. Hindi ba? First time. So, siguro doon mo din makikita yung pinagkaiba. Sana makapag-basking ka. Di ba uwi ka? Uwi ako. Ayun. Plano ko din mag-basking dyan sa Cebu. Ayan. Sa susunod, makikita nyo na yung pinagkaiba. Siguro makikita mo na eh. Oo, sige. Pero siguro kung kamukha din nung nag-gig ka sa Nagoya, yung maraming Pinoy, siguro parang ganun pag sa Pilipinas. Oo. Ne? Pero yung challenges, tama ka. Yung language barrier, paano ba siya sa side mo? Kasi pag sa music naman kasi, kahit na hindi ka marunong magsalita ng Nihongo, pag sa music kasi nakakapag-connect ka talaga sa ibang tao. Yes. Ikaw ba, ano bang experience mo dun na may language barrier nga tayo mga Filipino sa mga Hapon, pero nakakapag-connect ka ba? Yes, of course. Yun yung na-realize ko din. Kaya I'm really curious talaga sa anong thinking mo about the language barrier. Kasi alam ko marunong ka mag-Nihongo na. Konting-konti lang. Sobra, bilib ako. Pero sa akin naman, yung sinabi mo na connection, that's true. Maraming nagsasabi din sa akin, bro, na you changed my life. Diba? Parang sa movie lang, hindi ko talaga, I used to believe na music is music lang. Hindi talaga siya ganun ka-powerful. Pero as time goes by, babasking ako, maraming nagsasabi, pati hapon na, thank you for making my day. Parang ganun. Di ba? So may mga ganun. So I realize na how powerful music is even if you don't speak the same language. Yes. So, pero plus point siya, di ba bro? Pag alam mo mag-Nihongo. Yes, super plus point siya. Of course, kapag when it comes to, kunwari, nakita ka nila nagkanta, nagustuhan ka nila, paano ka makikipag-negotiate na parang, ganito ako. Gusto kong, yung parang makikipag-bidding ka sa gig mo, ganun. Kailangan mo talaga magsalita ng Japanese in order na maka-level up ka pa. Yan, napaka-important. Tsaka lalo nandito tayo sa lugar nila eh. Yes, exactly. Ganun talaga. Kailangan... Pero sa akin bro, challenging pa rin siya. Din. Mahirap talaga ang Nihongo. Mahirap. Ako magto 2 years na ako. Alam ko yung kanta ng 1 O'Clock. 1 O'Clock, yun. Ayun. Pinakakilala yun. Gusto ko yung 366 ba yun? Sino yung... Shoka Shimizu. Gusto ko yung melody. Sigaw. Mali. Iba pala parang yun. iba yun. Iba pa. 366 ata yun. Tapos isa yung flower. Yung dry flower. Ba? Ay, oo. Kilala talaga yun. Gusto ko yun. Si Gusto Yuri. ko yun. Eko bro, eto, may iba naman tayo. Kasi ikaw, naggigig ka sa mga establishment, diba? Mostly mga Pinoy restaurants. Ako naman, sa streets ako, sa labas, sa busking, anywhere, pretty much everywhere dito sa Japan. Curious lang ako anong thoughts mo for busking, on busking. Anong perspective mo? Anong general thought mo about sa pagbabusking? Busking? Pag naiisip ko ang busking, lakas ng loob talaga eh. Yeah, tama naman. Lakas ng loob na... May lakas kang loob na ipakita ang talent mo sa madla in streets. Parang iniisip ko din na paano kaya nila nagagawa yun na iba-iba eh. Iba ang nasa loob ng omise, ng bar na feel mo safe ka compared sa busking na kailangan mo maglakas ng loob talaga. Ikaw ba? Ano bang Maraming feeling risk. nung first time mo mag-busking?
Kinakabahan ako, syempre. Siyempre, hindi ka nila papansinin, di ba? Oo, yun. Yung pulis talaga, bro. Pulis talaga. Police talaga. Number 1 yan. So, medyo risky. Ang pagbabasking hindi para sa lahat. Pero Hindi pwedeng kahit saan lang dito sa Japan? May mga areas na hindi pwede. Generally speaking, medyo tricky yung question eh. Yung pagbabasking kung may permit ba o hindi. Kasi may ibang cities na may permit, may ibang cities na may busking spot, may iba din naman na wakaran ay wala. Hindi namin alam kung may ganun ba. So, personally, di ko na talaga alam. Gusto ko lang, yung purpose ko talaga, gusto ko lang magkumanta. Tapos maka-inspire ng mga tao at the same time. Makilala. Yung mga friends ko, kilala ko from busking. Sa Japan naman, may mabibigay ka bang lugar na sa masasabi mong pwedeng magbusking? Yes. Takasaki, isa yun. I just discovered Takasaki. May stage sila. May parang Takasaki stage. So, pwede kang magbusking doon up until 9 p.m. For free. For free. Tapos, nakakatuwa pa, yung police station, nasa likod lang. So, first time busking ko last week. Tapos, may mga police dumadaan. Wala lang. Parang nakasmile lang. May nanonood pa dalawa. So, parang goods to dito. Takasaki, saan yun? Sa Tokyo din ba? Dito lang. Sa Gunma. Gunma. Gunma siguro. Malayo din Mga siguro 1 oras galing dito. Ikaw bro, hindi ka ba pagdating mo dito, wala ka bang, hindi ba na sa isip mo, hindi ba napunta sa isip mo na, magbusking kaya ako? O baka? Hindi eh. Kasi nung unang dating ko sa Japan, hindi ko din alam paano ko ipupursue yung music. Kung magkakaisya ba ako. Di ba? Ikaw, nung una, anong experience mo? Nakapag-busking ka ba kaagad? Hindi, bro. Hindi ba hindi? Naging outlet yung busking ko. Ewan ko lang sa'yo kasi I know na, di ba, kaisya ka din before? Ay, hindi. Parang, Hindi ako nagkaisya before, pero nagsimula ako as a waiter sa isang bar. And then, nag-decide ako na pwede bang makikanta ako, ganun. Hanggang sa parang nagkaroon akong sariling pangalan. Pero matagal din akong naging waiter sa isang bar. ganun talaga. Hanggang sa nagka-connection din talaga. Yung busking ko iba siya kasi di ko alam yung nature ng trabaho dito kasi nagsimula ako dito as a factory worker. Pumunta ako sa Kaisha. Office work ako sa Pilipinas eh. Wala akong manual labor na experiences. Pero pagdating ko dito, bro, sobrang challenging kasi nakatayo ka for labor the entire day plus 2 hours overtime. So para sa akin, medyo at first okay pa siya. Masakit sa katawan, sa paa, sa lahat. Ilang araw kang nagtatrabaho sa isang week? 6. Grabe naman. 6. Grabe bro, promise. Tapos doon ko na na-outlet yung pagbabasking. Doon ko na binubuhos lahat ng frustration ko. Kasi nasa Japan na ako and then malayo ako sa ating Pilipinas. Wala akong outlet sa music. Hindi ako makapaggawa ng music, makapag-gig. Wala pa akong gig, walang gig, ganun. Doon nagsimula lahat sa pagbabasking. Doon ko na ibigay yung frustration ko sa pagbabasking. Doon sa pagbabasking. So, naging malaki talaga yung bahagi yung busking. Pero, in general, working in Japan is really hard, bro. Mahirap talaga. Marami akong natutunan. Sa mga OFW din, no? Oo, grabe. Mahirap talaga. Pati na sa industry mo, di ba? May mga challenges. May mga challenges talaga. Mahirap i-pursue yung sarili mong musicality. Dito kasi parang kailangan lang nila ng singer. Kung gusto mong umangat, nasa atin na lahat eh. Social media na lang. Social media talaga. Exactly. Hindi mo na kailangan ng manager man or anything. Sariling sikap lang eh. Di ba ikaw? Yes. Makuha lang yung swerte at basta nandun yung dedication eh. Post ka lang ng post. Huwag kang mag-alala sa views. Di ba pag singer ka, kung singer ka talaga, may mga lines na gusto mo i-perfect. Ito, may accent dito sa last word. Totoo. Retake. Tapos dumating ako sa pagbabasking doon na talaga na gusto ko nang magbigay ng raw. Tapos ayun, very raw. Tapos consistency lang. Tapos parang na-build up ko sa sarili ko na tinatanggap ko na yung mga flaws ko. Wow. Di ba ikaw as artist, for sure, nagre-record ka na ilang beses na. Tapos, I know may mga lines dyan na pinire-record mo 5 times, 10 times. Oo. Isang oras kung isang oras. Kung ibang taong nakinig,
yung swabe nito. Pero ikaw, alam mo eh. Alam mo na, Alam mo nung gusto mo eh. ilan takes to, gano'n. Yun. Yun yung nakakatagal, nakakabagal. Yun din yung nakita ko sa pagbabasking mo, na parang, bakit ang daming views? Siguro yung raw, na yung pagkaroon nung, yung in a whole way, parang wow, ito na yun eh. Parang yan, kung anong makita mo, yun. Yes, kumbaga. yes. Oo, tama. Paano ba? May term dun eh. Natural. Genuine. Genuine. Genuine yun tala. Genuine. Kaya nakaka-connect yung mga tao sa'yo na nakaka-inspire ka din ng mga ibang tao. Di ba? Nagte-thank you sa'yo. Grateful sa music mo. Yes. Salamat. Yung mga nag-trending mo ba, expect mo ba na magte-trending? Hindi bro, to be honest, hindi ko siya bet. Di Tapos ba? nag-trend. Di ba yung mga gusto ng mga tao is yung pinaka-least na gusto mo? Oh. Kumbaga, tapos yung gusto mo, hindi siya nabibenta. Parang yun sa experiences ko lang Parang yung dun sa, and then you're back to Chicago, I feel it. Basta may isang artist din na yun na hindi naman niya talaga gusto yung kantang yun. Pero yun yung nag-boom bigla. So kumbaga, post lang ng post talaga. Matagal ka na dito. Ako, bago lang ako. So yung story ko nga pala guys, dito ako sa Chicago for 3 months, 4 months as a musician ako dito, bro. So galing ako ng factory work for a year and about a year and 2 months siguro. So ngayon, di ko pa talaga alam yung how would you survive dito sa Japan as a musician. Ano ba siya? Kaya ba siya? Is it ideal to... Di ba, for example, may kaibigan ka, bro, gusto ko maging musician, gusto ko maging singer dyan sa Japan. What will you say or ano ba yung advice mo sa kanila? Kung ikaw lang naman mag-isa, kaya mong buhayin yung sarili mo eh. Pero kapag meron kang family talaga, mga mami mo, kapatid mo, ganun. Or pag may family ka na lang in general, mahirap mamuhay ng ito lang trabaho mo talaga. Lalo na sa ekonomiya ng Japan ngayon na iba. Kailangan mo talagang magdoble in order to provide for them. Unlike before kasi na sobrang ng Japan talaga mayaman. 'Di ba meron kasabihan na pag gusto mong yumaman, pumunta ka sa Japan. Yes, before. Before 'yun. Pero iba na ngayon. Iba na talaga. So hindi pa feasible yung pag single ka, good single na. okay lang. So mga singles, pwede. Pero kapag may family na talaga, kailangan mo magdalawa talaga. Hindi siya sapat, kumbaga. Dito sa Japan. Sa Japan. Pero ito bro, alam ko may mga marami kang covers. Ako sumusulat ako ng mga kanta. So may gusto ko lang malaman kung anong perspective mo, anong taste mo, anong mas bet mo, or anong masasabi mo. Original versus covers. Ayun, medyo... No. Meron din naman mga artists na sumikat from covers. Yes. Pero kasi, ako mahirap din eh. Hindi ko masasagot ngayon yan. Pero, meron side sa akin na gusto kong maging makilala as an artist na may sariling craft. Yes. Masarap din sa feeling yun na parang, kunwari yung mga sumisikat ngayon, si Dionella, alam mo yung style nila. Although naman, pwede mo rin siyang incorporate through covers. Yes. Na pag nag-cover ka, pwede mo siyang gawin Jude Pastor style. Kung mga ganun, di ba? Pwede mong i-style eh. Minsan nga may mga ibang covers na mas magugustuhan ng mga tao yung style mo. Compared sa original, di ba? Compared sa original. Ikaw, ano bang masasabi mo? Bato ko ulit yung sagot and tanong na yun sa'yo. Medyo similar din. Pero for me, ako, sumusulat ako ng kanta before. Wala lang, gusto ko lang talagang lumikha, mag-produce. Pero gusto kong may obra, may maiwan ako. For example, basketball player ka. Mas iba pa rin pag may signature shoes ka. Kahit bano ka. So, yun lang yung sa isip ko, yung parang ganun lang. But there are a lot of ways you can leave a trademark talaga na, di ba? Sa music or any other industry. But for me, parang mas nagiging valuable ka as an artist pag may obra ka na iwan. Totoo. Tsaka, sa Pinas, yung mga artist doon,
yung mga sumisikat na artist, meron silang nakukuhang specific na genre. Yung mga sumisikat, parang kailangan talaga maging katangi-tangi ka. Oh, yes. Yes. Para Medyo. mahirap talaga eh. Maraming magaling sa Pinas. Maraming magagaling na Filipino talaga. Yes, exactly. Pero kung gusto mong umangat, you have to be unique. Kahit hindi ka naman ganong kagalingan. Basta katangi-tangi yung craft mo. Yun. Makikilala ka din. May mga comments ako sa mga videos na mga mean na comments pa na hindi ko sila pinapansin pero parang it's important for me to bring this up here na with you na matagal ka na dito. Yes, yes. Gusto ko lang makuha yung thoughts mo about this na for example, isa kang Pinoy or foreigner na nagbabusking or nagpo-perform dito sa Japan. Is it really hard no to get Japan's heart or people of 'di ba? Ano ba yung kasi expectations ng iba based on the comments na I received from people sa mga videos ko. Ano ba ang sinabi sa'yo? Na mga, hindi ka pinapansin. Parang hindi ka na pinapansin dyan. Mag-Japanese ka kasi. Parang may mga ganun. Mag-Japanese ka kasi hindi sila nakakaintindi. Walang pakialam sila sa'yo. Pero sarap banatan. Pero wala lang. It's good for the Nakaka-stress lang pag pinansin mo. Ayan. So parang gusto kong malaman ng mga tao, most especially sa mga fans mo, sa mga supporters ng mga musicians dito sa Japan, kung ano ba talaga yung mga Japanese dito sa Japan in terms of foreign artists. Let's say foreign artists. Yes. Ang music dito sa mga Japanese people, mas naglilin sila sa artist nila sa Japan. Medyo secluded yung music nila. Pero may mga iilan din, pero not all of them na mahilig din sa foreign. Mostly talaga Japanese songs talaga ang gusto nila. Kung gusto mo silang maakit man sa music, their hearts, mga Japanese people, iilan lang din na songs ang alam nila. So, kung gusto mo mag-connect talaga, you have to know their music, their song talaga. Yes. Pero sa akin naman bro is a little bit different lang. Kasi I realize na gaano ka generous. Diba? Given na yun, Japanese very generous. Pero gaano din sila ka-welcoming even if we don't speak the same language sa kanila or English, hindi sila nag-English. Mararamdaman mo pa rin yung pagmamahal and pag-welcome. Dahil kasi they see an artist or a street performer, an artist talaga, bro. Yun din na-realize ko. Even if hindi sila alam, nanonood lang sila, pero based on my experience for busking over a year and a half, na they see you not as like, parang nanlilimos ka dyan. They will see you as an artist, papalakpakan ka nila, and then give you something in return. Like for me, in most cases, aside, hindi talaga pera yung mga binibigay ng Japanese. Mga tea, ano ba yun, sa mga kumbini, mga candies. And then, some of them may money, but what I'm trying to say, again, na yung welcome nila, yung taos-puso talaga na pag-welcome, hindi lang sa mga Pinoys or sa foreigners, but sa mga people talaga na may talent. Parang yun yung parang na-experience ko dito na, wow, grabe. Pag Japan, no? Pag meron kang talent, titingala talaga yung mga Japanese sa'yo. Yun, parang appreciative sila sa music. Sa atin, sa Pilipinas, pag, uy, gwapo, parang, ang ganda naman niya, pero pag may mga talent, may mga iba. Joke lang. Di naman lahat. Pero dito, appreciative. Totoo yun. Diba? Totoo. Appreciative sila in a way na marirecognize talaga yung talent mo. Oh, yes. Ito, talented to. Papanoorin ka nila. Sugoy ba yan? Sugoy. Ano ba yan? Parang, ang galing mo. Sugoy, wow, ang galing. Sugoy. Oh. Sugoy. Subarashi. Gano'n. Ayan. So bro, salamat no. Alam ko naman. may mga appointment ka pa. So may kuwan ako dito, may hinanda kami dito na fast quickie. Quick fire round. May ganun pala. Hindi ko alam yun. Ako din. Hindi ako andad. So ito bro, hindi siya quick question and answer. 4 lang to. Pero parang Boy Abunda ba to? Ganun. Hindi. Hindi ako si Boy Abunda.
Anyway, question number 1. Anong weirdest gig or music experience mo dito sa Japan? Weirdest? Wala naman sigurong weirdest. Siguro, nung biglang inagaw yung mic sa akin. May lasing na hapon, inagaw yung mic sa akin. Pag ganong instances, hinahayaan ko na lang. Pero although sa akin, masakit yun eh. Oh, syempre. Masakit yun eh. Syempre, time ko yun. Pero to be professional, hinayaan ko na lang. Ang nakipag-usap na lang, yung may-ari. At yung pinaka-weird ko, kinuha yung mic sa akin. Ito, dream venue to play in Japan. Dream venue, actually, na-achieve ko na. Magkanta sa isang prestigious bar. Kentos yun. Nakakapag-perform na ako. Isang prestigious. Pero, sana makapag-gig pa ako sa ibang branch nila. Yun, Kentos. Yun. Saan ba yung banda? Shinjuku, maraming Shinjuku, Ginza, Shizuoka. Shizuoka. Maganda yun, Kentos. Kentos, King Kentos. Sige. Kentos. Japanese song you'd love to cover? Itoshi no Eri or Melody. Yan. 366. 366. Gusto ko yung 360. Yun din yung alam ko. Maganda rin yung madalas kinakanta yun. One O'Clock. Yan. Heartache. Eto, last question bro. Kung magiging duo man tayo ngayon, anong name ng band? The Coffee Man. The Coffee Man. The Coffee Man. Yun. Cheers. Kampay. Yun. So yun lang yung mga question ko. Maraming salamat. Thank you. Napag-usapan namin ng team na may anong tawag nito? Before we end the session, 'di ba? Supposedly kasi guys, today doon tayo sa outdoor, no? Kasi concept ng Kanto session is outdoor, tagay-tagay lang sa outdoor. But dahil sa weather, dito na kami. Maraming salamat Backdoor Music Bar for sponsoring this. Maraming salamat. So, before tayo mag-end, kailangan natin silang haranahin. Oo naman. Sige. So, yun. Dapat talaga after this, may mga jam session. Ay, okay lang ba? Okay na okay. Ay, sige. Okay. So, prepare muna tayo. Ging. Sige. Nag-ano lang ako. Okay. Sige lang. Try natin. Alam ko na. Ano? Ayan. Adik sa'yo. Mataas Oh, yeah. Oh, awit sa akin. Nilang sawa na sa atin. Mga kwento, marathon. You can do this. Sa'yo. At sa ligaya, iyong atid sa aking buhay. Tuloy ang bida sa isipan ko, ikaw. So bakit sa gabi, sa bawat minuto lumilipas, nahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana, nahanap-hanap kita. Sabik sa'yo kahit maghapon na tayo'y magkasama, parang telesine. Ang ating ending hatid sa bahay nyo. Sabay good night, sabay may kiss, sabay bye-bye. So bakit sa gabi, sa bawat minuto lumilipas, hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpikit ng tadhana,
hinahanap-hanap kita. Aha, hit it, Jude.